makakatulad ang kanilang ng David na 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahan lalaki. So, at ang lima sa kanila ay mga mangmang at ang lima may matatalino. Verse 3, sapagkat ng dahilan ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Verse 4, dagwat ang matalino ay nagdala ng langis sa pagsisiligan kasama ng kanilang mga ilawan. Kahit magkalang nagtatanggal ng mga Katulog. Atagwan. Na magkagaya ay nagsipagbangang lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, yan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangangamatay ang aming mga ilawan. Naya, dapat po at nagsasagot ang mga talino na nagsasabi baka sakaling hindi magkasya sa amin sa iyo. Magsiparoon muna kayo sa nagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila ay nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nakahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. 11. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. 12. Natapot sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko ngayon nangingilala. Nakakapuyat na kayo sapagkat hindi nyo nilalaman ang araw, hindi ang oras. Amen. Puri ng Diyos sa kanyang balita natin kung nabasa ng mga mainiting naman pinigman ng Panginoon. Kalapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na dakila, banal, kaya mo, Panginoon, ay tulad ng patuloy namin may taas sa aming pong pagkakatipon ngayong hapon, Panginoon. At mapapulihan, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maasamahan mo po kami, O Diyos, ngayong hapon sa aming pakikinig ng iyong banal na salita. Hallelujah na. May focus mo namin ang aming pandinig, Panginoon, ang aming attention sa pangangaral na ito, Panginoon. Upang maging kalakasan, Lord, ng aming espiritu, Panginoon, o ng aming kaluluwa. Ang iyong banal na salita, Lord. At isang pa, Panginoon, Lord, ibaba mo ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. Lord, ang iyong banal na espiritu, Lord, ipatuloy na kumilos sa aming buhay. Maribay, Panginoon, Lord, mapukaw, Diyos, sa magitan ng pangangaral na ito, Panginoon, ngayon. Nalalaman namin, O Diyos, na malapit ka nang dumating. Kaya, O Diyos, Ama, kahapon ito, hinihin po namin, isang pa, Panginoon, ang patulong sa iyo, Panginoon, ang kalulatihan, Panginoon, Diyos, na aming may bibigay, O Diyos, para sa iyo, ay tanggapin mo, Panginoon, sa pangaral ng umalang. At naman, Lord Diyos, ang malakit sa hapong ito sa pangalan ng Panginoong Isus, hallelujah, ay ang iyong inawasan, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, kung aming samang dalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon. Ang lagi magsabi ng Amen. Nais ko pong mangusap o mangaral sa kapsang the importance of being prepared for Jesus' return. Amen? Na ang kalagayan ng pagiging handa para sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ang ating pong teksto ngayon, hallelujah, ito po'y nangungusap. Hallelujah. At ginamit na parabula ng Panginoon Kristo ang patungkol sa 10 birhen o 10 abay, yung bridesmaid. Ito po'y kasalan. Amen? Ang kasalan, hallelujah, ay binubuo ng
kasitahang lalaki, at mga 10 birhen. Amen? Ang sabi rito sa Biblia, ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. So this bridesmaid has invited by those who bridesmaid. Hallelujah. Inimbitahan yung 10 abay, yung bridesmaid. Amen. At makatawan sa 10 birhen. Glory to God. Inimbitahan sila sa kasalan. Papaliwanag ko po ito mamaya sa inyo. At ang sabi po sa Biblia, meron silang daladalang mga ilawan. Amen? Glory to God. Kasi naturalmente ito po ay gabi ginawa. Kasi alam niyo po sa Middle East, pag meron pong kasalan doon, kahit mga kasiyahan, ginaganap yun tuwing gabi. Amen? Kasi ang gabi yung po ay kumakatawan sa seryoso at tahimik na bagay o lugar. Ganito rin yung sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ang mga Hudyo ay nagsiselebrate ng kasal tuwing gabi. Amen? At ang naimbita rito ay yung mga 10 dalaga, yung mga abay. At ang sabi rito sa Biblia, yung 10 babaeng yun, 10 birhen na abay, ay hindi pa rin parehas yung kanilang kakayanan. Ang sabi rito, mayroong mga hangal at mayroong mga matatalino. Bakit sila naging mahal? Bakit sila naging matalino? Sapagkat ang sabi rito sa Biblia, yung mga hangal may dalang ilawan, pero wala silang extra langis. Amen? Samantalang yung mga matatalino, kaya sila tinawag na matatalinong babae o birhen. Dahil bukod sa kanilang ilawan, meron pa silang extra langis. Amen? Glory to God. Kaya nasabi rito matatalino sila. Ibig sabihin, yung isip nila, very advanced. Amen? Siniisip nila. Baka dumating yung tawag dito, yung bridegroom o yung nobyo, ikakasal, na magkaroon ng mahabang posisyon. Maubusan kami ng langis. Kaya ginawa ng 5 babaeng birhen yung matatalino, sila po ay may extra langis. Amen? Hallelujah! Ang 5 sa kanila ay hangal, ang 5 na may matatalino, mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino ay may nagbaon ng langis, nasa kanilang mga ilawan. Amen? Dahil nun ay gabi, na antala, ibig sabihin na delay, na balang, yung pagdating ng nobyong ikakasal, nag-drowsy sila, nakaramdam sila ng antok. Amen? So, sa meklis salita, nakatulog yung 10 birhen sa pag-aantay doon sa lalapit ikakasal, yung nobyo. Ang Mateo 25, talatang 1 hanggang 13, isang parabola o talinhaga tungkol sa 10 birhen. Isang kwento na sinabi ng Panginoong Hesus upang ilarawan ang kahalagahan ng pagiging handa sa kanyang muling pagpalito. Amen? Kaya ito po ay sumisimbolo, hallelujah, ng paghahanda, preparation. Ang talinhaga ay nakatuon sa 10 abay na hinihintay ang lalaking ikakasal. Subalit sa 10 ay nakahanda na may dalang karagdagang langis para sa kanilang mga dalang ilawan, ulang para pagdating niya sa panghuli. Ang mga birhen na hindi nakahanda ay nasaraduhan sa pagdiriwang ng kasalan, itinatampok na kailangan para sa patuloy na pagbabantay at kahandaan. So ito yung nangungusap na kailangan ng palagi tayong handa. Amen? Hallelujah. Sa ating pong paglilingkod, sa ating Panginoong Jesucristo, alam natin, ang sabi sa Biblia, wala sino man ang nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoon. Hindi natin alam ang oras. Kaya dapat lagi tayong maging handa. Amen? Hallelujah! Wise versus foolish.
Papaliwanag ko muna sa inyo para mas maintindihan ninyo kung ano yung pinapangaral. Yung karito nakakaalam na rito. Dahil po sa mga baguhan, gusto ko lang po ibigay sa inyo yung simbolo. Bridesmaid. Ito yung 10 birhen. Yung babaeng abay bilang mga pinatawan sa kasalan, kumakatawan bilang miyembro o kasapi ng simbahan. Sa atin, tayo yung mga Kristiyano na yon. Amen? Na naimbitado sa pagdiriwang ng kasal o kasalan. Ito po hindi literal. Amen? Tayo mga Kristiyano, naghihintay tayo sa muling pagpalito ng Panginoon. Amen? Tayo yung 10 birhen. Yung wise at pulis yung mga matatalino at mga mangmang, hinati ang mga berens sa 2 grupo ayon sa talinhaga. Ang mga nagdala ng karagdagang langis para sa kanilang ilawan, ito yung mga matatalino, katulad sinabi ko kanina. At sa 5 berhen na walang dalang extra langis, ito yung mga hangal o mga huwag na natin papangitin. Sabihin sila yung mga babaeng hindi handa. Oil of the Lamb, ito po yung sumisimbolo. Ang sabi ng iba, ito po ay nangungusap patungkol po sa Holy Spirit. Yung langis, sumisimbolo po yan sa banal na Espiritu. Glory to God. Yung bridegroom, yung nobyo, ito po ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung lalaking ikakasal. Tandaan niyo mabuti ha. Sa Revelation chapter 19 verse 7 makikita natin yan. Sa Mark chapter 2 verse 18 up to 20. Sa John chapter 3 verse 29. 2 Corinthians chapter 11 verse 2. So doon tinutuko yung bridegroom. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yung ilaw, na dala-dala ng 10 birhen, ito po'y sumisimbolo sa fruit of the Holy Spirit, o ito yung mga mabubuting gawa. Amen? Hallelujah, bilang mga Kristiyan, ito sinasabi sa Galatians chapter 5, verse 21 to 22. Saka yung fruit of the Holy Spirit. Amen? Glory to God. Mga tatlong yung to pangyayari sa kulturang kasal ng mga Hudyo sa panahon na iyon ng Panginoong Yesus. Ito, darating tayo. May 3 estado. Hallelujah! Sa pagkasal, o pagkakasal sa Middle East. Para maunawaan nyo ano yung pinapangaral natin. Unang-una, engagement. Betrothal. Hallelujah! Marriage. So, papaliwanag ko muna yung engagement. Sa atin dito may engagement, di ba? Amen? Isang maayos na kasunduan sa magitan ng ama ng magkabilang pamilya. Alam niyo engagement? Sa atin dito sa kultura natin sa Pilipinas, meron gumagawa nito. Yung bang, malilit pa yung pamilya, yung mga bata, yung lalaki, babae, na sila, ina-arrange na. Para paglaki nila, sila yung magkakatuluyan. Amen? Ganito rin yung Muslim, ganito rin yung sa mga Hudyo ng araw. Oo. Pangalawa, yung betrothal, yung kasunduan sa pagpapakasal. Pero, ang kagandahan nun, kapag ikinasal na kayo, pero hindi pa kayo pwedeng magsama. Pero, mutual na kayo. Amen? Kaya hindi pa kayo pwedeng magsama, hindi katulad dito sa atin. Isang pindad lang pwede na kayo magsama. Wow. Diba? Automatic yun. Glory to God. Tindata na lang. Ayos na. Bawal yung gums na, bawal niya, no? Diba? Bawal yung pas. Oo. Malipupa na naman eh. Tapos, kaya walang ikakasal sila, pero hindi pa pwedeng magsama. Pagtulad na nangyari kay Mary at kay Joseph. Diba? Endo na sila, pero hindi pa sila nagsasama. Kaya nung magdalang tao itong si Maria, parang gusto niya ng takasan itong si Maria kasi hindi naman sa kanya yung dahil ng pagbubudis niya. No? So, gano'n na nangyari. Ito yung tinatawag ng betrothal. Glory to God. Kasundo ang magpapakasal. Salitang Hebreo ito ay erusin. Andiyan ba erusin? Yeah, meron. Kaya, was a legally binding agreement. More significant than a modern engagement. Where the couple was legally married but not legally live together.
Hindi sila pwedeng magsama. Amen? Bagamat sila ay napagkasundo na. Amen? Kasi yung lalaking, yung nobyo, pagka kinasal sila, bilang emyo, yung lalaki ang gagawin niya, kasi doon sa ibang bansa, dito lang naman sa atin kapag nag-asawa na, pwede na kayo magsama. Doon hindi. Pag kinasal kayo, tinatawag na biglotan, yung lalaki, maghahanda yan ng kanilang tirahan. Amen? Naghahanda yan, hindi kayo pwede magsama kapag wala kayong bahay. Amen? Ganun ang patakaran o proseso ng pag-aasawa sa Hudyo. Amen? Aba, maganda to para sa mga kababaihan, very safety kayo. Amen? Hallelujah. Wala pang bahay. Tapos, doon sa bitrotan, Yan, magandang requirements yan. Pag gusto magpakasal, papakita mo ng title. tapos yung marriage naman ito. Nangyari ang pagpapakasal, kumigit kumulang 1 taon kapag dumating ang nobyo sa isang hindi inaasahang oras o panahon para sa kanyang nobya. So ito pala yun, hindi pala rito yun. Yung lalaki pagkatapos sila ng bitrotan, after 1 year o within 1 year, yung lalaki kapag nakapag-prepare na ng tirahan, hallelujah, pupunta siya dun sa bahay ng lalaki, ng babae. Susurpresahin niya. Amen? May bahay na ako, ready na ako. Tapos kasama yung mga nobyo, yung mga tawag dito, yung mga bridesmaid. Amen? Kaya dito may binanggit ng 10 dirhem bridesmaid yun. Sila yung mga abay. So kasama yun. Kasama yun ng lalaking ikakasal. Amen? Hallelujah. At sa betrothal, marami mga requirements yan. Unang-una yung arrangement and contract.